Magandang araw po sa inyo at welcome back. Maraming salamat po sa inyong pagbalik sa aking channel. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin yung naging lumabas na report di umano ng um, expert panel o yung tinatawag na lang expert panel report ng ICC patungkol sa kalagayan ni dating Presidente Digong Duterte, kung siya po ay fit o hindi fit para humarap sa mga asunto sa kanya doon sa International Criminal Court. Pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment para po magkausap-usap po tayo. At ito nga po, naglabas po ang ICC sa pamamagitan ng kanilang expert panel report. Sinasabi doon na si Duterte ay fit to participate in pre-trial proceedings. Kumbaga po meron siyang fitness to stand trial. Ibig sabihin po nun, may kakayahan po si dating Pangulong Digong Duterte na harapin at umattend sa mga hearing o paglilitis sa kanya. Pero hindi pa po to final. Papaliwanag po natin. Hindi po to final. Kasi po, doon po, pinapaliwanag po doon na siya po ay competent to stand trial, no? May kakayahan at nasa katinuan, mas maayos na kalagayan. Maganda po kasi ang standard ng ICC patungkol sa health ng mga tao. Pero ito po kasing fitness to stand trial, hindi po ito medical term. Ito po ay legal term. Kaya po meron silang expert panel. Meron pong pre-trial chamber na tinatawag. At yun nga po, mayroon pong 3 members panel na kung saan itong mga ito independyente, mga eksperto, mga competent, at para masigurado natin yung lalabas sa magiging pag-aaral nila sa kondisyon ni dating Pangulong Digong Duterte mayroong bigat at may katotohanan. Kaya naman, malaking bagay ang kanilang magiging desisyon. Pero hindi po ito dispositive. Yung sinasabi po nilang ito pong decision na to ay final na, ay hindi po. Hindi po ito, kung ang dispositive po kasi yung sinasabi nilang not deciding factor. Pero magiging factor po ito kung sakasakali. Tingin po nga natin mga isang buwan pa mula ngayon, lalabas yung totoong o yung finality ng issue na ito kung siya po ay fit para humarap doon sa kanilang mga kaso na isinampa sa kanya. Pero po, isipin po natin, January 2026, January 27 po mag-i-start ang calendar ng ICC. So, posible na January 27 pa magkaroon ng mga confirmation of charges. Ang mangyayari po kasi dyan, ang mga senaryo po natin, kapag nagdesisyon o nilabas ang report at with finality na siya po ay may fitness to stand trial, siya po ay fit to participate in pre-trial proceedings, ang mangyayari po dyan, magkakaroon po ng scheduling. I-schedule po yung confirmation of charges. Kapag confirmation of charges po, dun, malalaman po dun, siyempre, kung paano ipoproseso yung kaso, ano mga araw ang mga hearings. Pero gaya po ng sabi natin kanina, ang opening po ng kalendaryo ng ICC ay sa January 27, 2026 pa. So malamang yan sa next month pa natin magkakaroon ng kaalaman kung anong mangyayari. Pangalawang senaryo naman diyan, paano kung hindi naman, kung ang report naman na may finality ay lumalabas na hindi siya fit to stand trial. Kapag ganun po ang sitwasyon, dahil hypothetical po ito, if he is not fit to stand trial, alam niyo po kasi sa article of statutes doon sa kanila, kahit po sa rules, wala naman po kasi terms na fitness to stand trial eh. Ang meron doon sa trial nila is on pre-trial, Kaya nga, meron sa trial na para bang inaalam nila kung yung tao may kakayahan na maintindihan yung nangyayari sa kanila. At every 121 days po, every 4 months, and ine-evaluate po yung kondisyon ng nasasaktal. So every 4 months, halimbawa po ngayon, lumabas po, hindi siya fit, talagang may problema siya. May karamdaman o wala siyang kakayahan na maintindihan o harapin ang kanyang mga kaso. After 4 months, i-evaluate po ulit siya para maintindihan kung may improvement ba, pwede na ba, ano bang sitwasyon.
At yun po ang mga posibleng mangyari kung hindi po masabi na pwede siyang humarap, kung not issue desisyonan na siya ay not fit to stand trial. Ano mangyari sa mga kaso niya sa mga panahon na yun, sa 121 days? Posible yung ma-archive. No? After 121 days, bubungklatin na lang ulit yan kapag na tuklasan naman na pwede na siya. So ngayon, sabi ng iba nagdadrama lang naman daw si Digong Duterte kasi nga paano hindi natin masasabi 'yon? Yung mga expert na ito, iba-ibang test ang ginawa sa kanya, may iba-ibang questions at tinanong sa kanya, iba-ibang pamamaraan para masigurado na may basihan ba yung sinasabi nilang ito ba'y may karamdaman talaga, nahihirapan na daw. Iba po kasi yung sinasabi nilang frail na o mahina na ang presidente. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan dito, nakakaintindi, nakakapag-isip, nauunawaan ba niya nangyayari sa kanya. Kasi yung ibang report may Alzheimer daw, no? Kasi may mga sinasagot siya, may mga sinasabi siya sa mga specific na pagkakataon na maayos siya, pero yung biglang lumabas sa video, yung pinipaliwanag niya, Rodrigo Roa, yung paraan ng pagsasalita niya, parang mahinang-mahina siya, no? Pero hindi natin alam kung drama lang. Yun yung binibintang ng iba. Ayun naman nagpapaliwanag lamang pero ang nakikita natin kasi sa mga maraming pagkakataon talaga namang magaling sa uh, paraan ng paglilihis at drama kumbaga ang pamilya Duterte para lang maiba yung takbo ng naratibo. Ano bang expectation sa mga kaso? Sa kaso na sinumpa sa kanya. Ulitin po natin, kapag kumpirmado na po na pwede siyang ma-trial o makaharap sa trial, kapag siya po ay fit to stand trial, i-schedule po nila yung confirmation of charges. Tapos po, magkakaroon ng presentation of evidence. Kaya linggo po yan, aabutin yan. Ipipresenta doon ng mga ebidensya laban sa kanya at siguro magkakaroon din doon ng mga pagkakataon, sagutin niya yung mga ebidensya ngayon at matimbang kung siya ba ay talagang may kasala o wala. No? At least amat siguro yan bago nila makumpirma dahil gaya na sabi natin, January 27 pa ang opening ng kalendaryo ng ICC. Alam niyo po, itong pamilya Duterte, marami itong kailangan sagutin sa taong bayan. Yung war on drugs nila, na of course, definitely sabit niya sila Bato de la Rosa. At pag-uusapan po natin yon sa video na i-upload ko mamaya. Yung war on drugs nila na circular noon na binaba sa PNP noong 2016 na maraming namatay, tayo ay pabor na sugpuin ang droga. Tayo ay pabor para panagutin ang mga nasa likod ng mga pagpapalaganap ng droga at ang mga kumikita dahil sa droga. Ang atin lamang po sana sa maraming pagkakataon na hindi maipaliwanag bakit yun ang pinatay. May mga napatay po kasi noon na hanggang ngayon questionable, totoo ba sila ay sangkot sa droga? Kasi po, dilaktawan po yung salitang due process. Alam niyo po sa batas po natin, sa Konstitusyon, sa Article 3, Section 1, nakalagay din naman po doon na no person shall be deprived of life, liberty, property without due process of law. Nor shall anyone be denied equal protections of the law. Yan po nakalagay doon. Kapag pinagkait natin sa tao na maproseso siya, laban sa bintang sa kanya, itinanggalan din natin ng karapatan ang ating mga sarili marinig ang posibleng katotohanan. Ngayon po, meron nga daw po tayong balita noon, UP ba yun? UP, gagraduate ng UP, never nag-involve sa anumang kaso at walang history ng droga, bigla na lang tinambangan. Hindi po natin kumpirmado yung balita nga, pero parang yun isa sa mga 2016, 2017 na narinig natin. Ang punto lamang naman po doon sa war on drugs nila, maipaliwanag nila yung mga reklamo sa kanila. Hindi naman po ibig sabihin na reklamo sila, guilty sila maya, makalusot pa sila dyan Although, marami silang mga pananagutan at malalakas at ebidensya di umano laban sa kanila. Kaya siguro, sa pagkakataong sila ay
Kasi matatapang, mga macho style ang Duterte, pati mga alipores nila sila De La Rosa. Pero ngayon sa De La Rosa, hindi na nga natin marinig o makita sa television. Talagang wala pa man din yung warrant of arrest. Pag-uusapan po natin yan mamaya, si Bato de la Rosa. At sa yung kaibigang Duterte nga, ay hindi pa natin masasabi kung anong senaryo ang lalabas next month. Kung siya ay fit to stand trial, gaya ng sinasabi ng 3-member panel ng kanilang expert report, o siya po ay hindi pala pwedeng humarap dahil wala siyang kakayahan. Maghihintay ba tayo ulit ng 121 days bago siya ma-evaluate? Yan po, magandang abagan natin yan. Hanggang dito po muna. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. Maraming salamat po sa inyo.